Awit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang kahanan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan, at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin, at makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mong sabihin, wala namang mangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit. At mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahama ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tanggapin ninyo ang salita nang di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na nahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, mabuti ang asin
Ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, sa ating ebanghelyo, ay matinding pagpapaalaala ni Jesus. That perfection ng isang pagkatao ay hindi batayan ng pagpasok sa kaniyang kaharian. Ipinapakita ni Jesus ang internal and external manifestation ng bawat isa. Ipinapakita ni Jesus ang kaibahan ng mga taong ang tingin sa sarili ay perpekto laban sa mga taong kulang nito. Kaya nga doon sa unang pagbasa, kung inyong napakinggang mabuti, napakaganda rin ng paalaala ng isang taong nabubuhay sa kaniyang pagkilala sa kayamanan ay nawawala ng pagkilala sa Diyos. Sa atin namang ebanghelyo, may binanggit si Jesus na maliliit na ito na nananalig sa akin. Little ones. Sino ba yung mga little ones? Sino ba yung mga maliliit sa paningin ni Jesus? Tandaan natin na ang kausap ni Jesus ay ang kaniyang mga alagad. Sino yung little ones na gustong bigyan ni Jesus ng importansya sa lipunan? Alam natin na sa kasaysayan ng kultura ng mga Hudyo, sa kasaysayan ng misyon ni Jesus sa kanila, ang mga little ones ay ang mga bata, mga balo, mga may sakit, mga inaalihan ng mga demonyo, ang mga taong hindi kabilang sa lipunang ginagalawan nila. Kaya mulit-muli, binibigyan ni Jesus ng pagkakataon ang mga taong nakikinig sa Kanya to re-evaluate. Muli nating tingnan kung ano ang kalalagayan ng aking pag-unawa sa salita ng Diyos. Gaano katatag, gaano kabigat, gaano kalalim ang pagkilala ko sa Diyos sa aking buhay. Ang Diyos ba ang aking priority? Ang Diyos ba ang una sa aking buhay? Katulad ng karanasan ng maraming tao, kapag walang nararamdaman, kapag walang problema, hindi naaalala ang Diyos. Napakarami po sa paligid natin, lalong-lalo na yung mga celebrities, na hayag ang kanilang pagtakwil sa Diyos. Yun bang napakalakas pa nila? Yun bang napakayaman nila? Yun bang marami silang mga kaibigang nasa paligid nila? Pero walang espasyo ang Diyos sa kanila. Klaro ang kahahantungan ng mga taong ito ayon sa sulat ni Sirach. Mahaba ang awa ng Diyos, pero sa mga taong nagtatakwil, sa mga taong hindi naniniwala, sa mga taong nangungutya sa Diyos, ay mayroong kalalagyan. Sa ating buhay, tingnan po natin kung ano ang mahalaga sa atin. Tayo ba'y
mapangkutya sa mga taong maliliit, little ones, na mahal ng Diyos? O tayo ba'y mataas pa sa Diyos na hindi natin siya kailangan? 4 days ago, 4 na araw na ang nakalipas, may isang pari sa Myanmar, si Father Donald Martin. Siya ay pinasok sa kaniyang kumbento ng 10 militiamen. Siguro mga military. 10 na lasing at nakadroga. Siya ay pinasok sa kaniyang kumbento ng walang dahilan. Sabi ng isang leader, lumuhod ka. Lumuhod ka sa amin. Sabi ni Father Donald, sa Diyos lang ako luluhod. Sabay palo ng baril sa kanyang likuran at sabay hugot ng isang kutsilyo at siya'y pinagsasaksak ng walang dahilan. Little ones, si Father Donald ay walang ibang ipinagmalaki kung hindi ang Diyos. Sana marami pang Father Donald ang lumitaw sa ating lipunan na inilalagay ang Diyos sa tamang perspektibo ng buhay. Kasama niyang naglalakbay ang Diyos upang ipakita kung ano ang priority niya sa buhay. Siguro kung sinunod niya yung militiamen o yung mga sundalo, maaaring buhay pa siya. Pero hindi siya nang hinayang ibigay ang kaniyang buhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Ibigay din po natin ang ating kakayahan sa Diyos. Ang mata, ang paa, ang kamay na sinasabi sa Ebanghelyo ay huwag nating hayaang maging sandata ng kasalanan ng iba. Bagkus gamitin natin sila para sa kalwalhatian ng Diyos. Gamitin natin ang mata na makita ang awa at pag-ibig ng ating Poong Jesus Nazareno. Gamitin natin ang kamay upang itulong ito sa iba at huwag gamitin upang maging kasangkapan ng paghihirap ng iba. Ang kamay ay ginawa upang maging pangyakap at hindi pwedeng maging mapanakit dahil lang dito. Ang paa ay ibinigay ng Diyos upang tayo'y humakbang patungo sa ating misyon sa buhay. Huwag nating hayaang ang mga paang ito ang magdala sa atin sa kasalanan. Kaya nga maliwanag ang Ebanghelyo. All of this, ang lahat ng ito ay mabuti pang wala. Pero tayo ay mapupunta sa langit. Kumpleto ka nga kung ang pupuntahan mo naman ay ang apoy na hindi natutupok at ang uod na hindi namamatay. Let us evaluate our relationship with God. Sino ang aking priority? Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating inilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao, naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian, naway huwag nating hayaang umakay sa atin sa kawalan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag, na sumunod sa iyong anak na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Maihanto sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsidayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, adi-adya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain tumihong, kayo ng hain ni Yesu Kristo. Jesus ang tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain, nagbibigay buhay, ngunit at pagsaluhan. Halin kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain uminom, kayo naghain ni Yesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong pinuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halik
kayong mga napapagal, kayong nangunguhaw sa mundo. Dali kumahit uminom kayo ng hain ni Hesu Kristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, ugas sa mga sala. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuaw sa mundo. Dali kumahit uminom kayo ng hain ni Hesu Kristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus alang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipindo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati alangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati ka namin.